ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigring naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakailalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya na sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong, hanggang mapaus. Gutom at apunga-puna ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! 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 Isang tigre! Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita malilimutan habang buhay. Naawang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan. Subalit, nangangamba ako sa mga aking mangyari sa akin. Patawad. Sandali! Huwag mong isipin yan. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo. Nilalabis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Naghanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay upang makakapit dito ang tigre. Gumapang ka dito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot-ikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang pagkaan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom na ako. Ilang araw ko di kumain. Sandali! Tanungin muna natin ang puno ng pino. Kung tama bang kainin mo ako. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanongin, kakainin na kita. Dahil nagugutom na ako. Pumunta silang dalawa sa puno ng pino. At itinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang Puno ng nangyari. pino. Nangako siya sa akin na hindi niya ako sasaktan. At tatanawin na ito ng utang na loob. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ding binibilang namin upang kami lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol ninyo. Ginagawa ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong bahay at paggawa ng mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na yan. Pakiusap, tigre, pawiin mo ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo doon? Sa mga sandaling iyon, dumaan ang isang baka. Sandali! Tanungin muna natin ang baka para sa kanyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at itiniliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Baka, sabi sa akin na hindi niya ako sasaktan at tatanawin niya ito ng utang na loob. Sa ganang akin, walang duda kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, simula nang kami ay nagsisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kami mga baka na bubuhat na mabigat nilang dalain. Subalit, anong ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit ang aming balat upang sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo ng taong yan. Tingnan mo, lahat sila ay sumang-ayon sa akin. Kaya, umanda ka na. Ito na ang kamatayan mo. Sandali. Ano na naman? Alam ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan, nang biglang dumating ang lumuluksong-luksong koneho. Sandali. Tanungin mo muna natin ang puno ng ang kuneho. Baka sa kanyang hatol. Hindi maulo. Alam ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan, nang biglang dumating ang lumuluksong-luksong koneho. Sandali. Oh, ano na naman? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkataon. Tanungin muna natin ang kuneho baka sa kanyang hatol. Kung tama bang kainin mo ako? Walang kwenta. Alam mo na ang sasabihin niya. Pareha lang ng punong pino at baka. Pakiusap. Sige, pero huli na ito.
Dahil nagugutom na ako. Isinilisay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Ganito kasi yun. Tinulungan ko siya makahon sa hukay. Subalit, sabi niya sa akin, tatanamin niya ito ng utang na loob. Subalit, nung makahon na siya, bigla na niya akong kagagatin. Matamang nakinig ang kunyo at pinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang ilingat ang kanyang mata at malumanay at walang digil na nagsalita ang kuneho. Naintindihan ko ang iyong isinasay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mabuti na hatol, dapat tayo magtungo sa ukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Itulong niyo sa akin ang daan patungo doon. Dumaan agad ang tigre nang hindi nag-iisay. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tignan natin. Sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa taas. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hamon. Ganito ang kalagayan noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at ikaw naman lalaki ay narinig mo ang paghingi ng sutulo kaya tinulungan mo tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay Kayo sa mga posisyon ninyo upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Ganito ang kalagayan noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay. At ikaw naman lalaki ay narinig mo ang paghingi ng sutulo kaya tinulungan ng tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng aking hatol. Ang problema ito ay nagsimula ng tulungan ng tao tigre ang makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao hindi nagpakita ng kabutihan at iniwanan sa tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang